Habang naka-break ngayon itong PBA dahil dito sa All-Star Game, ito ay nagbibigay ng pagkakataon para dito sa mga opisyalis natin na pag-usapan yung mga nakabitin na trade transactions dyan. Kaya inaasahan na pagkatapos nitong All-Star at saka magsisimula yung movement at yung pagpa-finalize ng mga deals. Ang alam natin dyan, of course, itong San Miguel Beer ay interesado na kunin itong si Troy Rosario o di kaya si Jason Perkins para gawin nilang power forward. Samantala naman, of course, Barangay Ginebra naghahanap ng isang guard o di kaya power forward. At ang isang balita dyan, baka daw itong si Mikey Williams mapunta na sa kanila. At itong si Stephen Holt naman ay dito sa TNT Tropa sa isang 3-team deal kung saan kasama ang Terra Firma. Ngayon naman, posible rin na ito, of course, si Chris Newsom, posible matrade din yan. At itong si Shawnee Winston. So marami tayong inaasahan na transactions dyan. Pati na itong kay Kwame Tiongson, ang balita ay gusto rin kunin ng isa doon sa mga SMC teams. Hindi rin natin mayaalis yung posibilidad na baka ito si Arvin Tolentino ay kasama na rin doon sa trade. At pati na ito si Calvin Abueva. So ibig sabihin maraming transactions na pwedeng magganap dito kung saan maraming teams ang magiging involved. Posible rin na maski itong rain or shine ay sumama rin dito sa usapan dahil nangangailangan sila ng big man ngayon. As it is, kinuha nga nila ito si Papot Paredes, pero syempre naghahanap din sila ng isang long-term solution. Alam din natin na of course itong NLEX Road Warriors ay tumitingin din sa pagkuha ng iba pang mga players na magpapalakas doon sa lineup nila. So halos lahat ng teams dito sa PBA posibleng gumalaw pagkatapos nitong All-Star break dahil dito nila ginagawa o fina-finalize yung mga transactions. Sa tingin ko ang maramang gagalaw talaga dyan, pinakamaaga itong San Miguel Beer para nga masolusyonan yung problema nila dito sa power forward at itong Barangay Ginebra para naman dito sa kanilang backcourt na nagkakaroon ng injury. Itong TNT Tropang Giga ay isa doon sa mga teams na interesado na makakuha dito kay Jason Perkins. Kahit sinabi na ng Phoenix na hindi nila pakakawala ng nasabing player, hindi pa rin tumitigil yung mga espekulasyon at talagang hindi na masaya itong si Jason dito sa Fuel Masters at gusto na malipat ng koponan. Malamang ang pupuntahan ay SMC or MVP Group. Kadalasan ang pangalan ni Perkins ay nalilink dito sa San Miguel Beer, pero hindi natin maialis yung posibilidad na baka ito ay mapunta dito sa TNT Tropang Giga dahil kung finances naman ang pag-uusapan, kayang-kaya ring tapatan ng TNT kung ano man ang ibibigay ng SMC. Kaya tignan na lang natin kung papayag ang Phoenix. Ang tanong dito, sino may offer ng TNT para dito kay Jason Perkins? Pero ang isa natin nakikita dyan ay itong si Poy Eram. Dahil syempre, ang Phoenix naghahanap din niya ng sentro. Medyo mabigat yun kung si Perkins ang kapalit. Pero kung si Poy Eram naman, at least hindi sila masasabi na mawawala na lang o magiging lopsided yung trade. Kung sasamahan pa yan ng pick ng TNT, mukhang okay na. Sa ngayon naman, itong SMC, yung offer malamang ito si Vic Manuel at si Simon Enciso. Hindi pa natin natitiyak kung alin dyan ang tatanggapin nitong Phoenix Fuel Masters. Ang maliwanag lamang, malaki ang interest ng mga teams na makuha ang serbisyo nitong si Jason Perkins. At of course, yung Converge, sinasabi ng iba baka kunin din si Perkins, pero ang lahat ng yan ay magdedepende dito kung magkano ang hihingin ni Perkins syempre at kung willing ang Converge na magbigay na. Dahil alam nga natin, iyan ang dahilan kung bakit itong si Maverick Hanmisi at si Jeronte ay umalis dito sa FiberXers dahil yung hinihingi nilang salary ay ayaw ibigay nitong Converge FiberXers. Balik naman tayo dito sa TNT. Kung hindi man nila makuha si Perkins, sasahan natin nagagawa pa rin sila ng ibang moves. Partikular na kung paano ma-resolve sa wakas ditong issue dito kay Mikey Williams. Maraming nakapansin na parang kukunti pa rin ang nanonood dito sa All-Star Game ngayon at hindi nakatulad nung dati. Meron nga nagsabi noon na kaya nilagay dito sa probinsya yung mga games dito sa All-Star Weekend ay dahil pag dito sa Metro Manila ay halos walang nanonood. Pero ngayon daw ay kahit dito sa current All-Star Game natin ay hindi naman daw masyadong puno. At tignan natin kung ano magiging resulta pag yung main All-Star Game na ang ginanap mamaya. Pero marami nagsasabi na kukunti pa rin talaga ang nanonood at hindi nakatulad nung nakaraang mga taon. Ang sabi nga ng iba, kung ikukumpara syempre doon sa pinakaunang All-Star Game noong 1989, ay iba talaga ang dating. Pero ngayon ay parang kukunti na raw. Well, actually itong problema sa All-Star Game ay simptomas nung nangyari din sa buong PBA na actually. Na in general kukunti ang nanonood at dumadami na lang talaga kapag playoffs na
at may laban ng Hinebra at syempre pag finals. Pero in general dito sa eliminations ay talagang kokonti. Actually kung pinapanood niyo yung mga laban, ang balak ngayon ng PBA gagawin na raw daw sa mga mas maliliit na venue yung mga games sa eliminations dahil nakita na rin nila siguro na kokonti yung nanonood. Maski sa TV, kokonti na rin yung nanonood ngayon sa PBA dahil ang gulo ng coverage, palipat-lipat ng channel at minsan hindi available do sa app nila. Kaya ngayon hindi na nakapagtataka kung yung iba ay gusto talaga na ilagay na lamang sa social media yung PBA games para mapanood ng libre. Total, sabi nga nila wala namang nanonood. Sa ngayon hindi pa natin natitiyak kung ano ang gagawin ng PBA dito. Pero mukhang may problema talaga sila, hindi lang pagdating sa live attendance, kung hindi maski na dito sa kanilang TV ratings. Isa ito siguro do sa mga dapat asikasuhin talaga ng PBA para mapanatili nila yung kanilang popularity at hindi sila masapawan ng ibang sports katulad ng volleyball. Ngayon ay marami pa rin mga fans ng Magnolia ang nagtatanong kung talaga bang tuloy na yung paglipat dito ni Arvin Tolentino o hindi. Dahil nga noong umpisa maraming mga matunog na balita talaga lumalabas na siya ay malilipat. Pero ngayon ay hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Dahil dito marami nag-speculate na baka yung paglipat ni Arvin ay maghanap na lamang next season or next conference. Ang nagiging problema kasi dyan ay dahil ang ganda ng nilalaro ni Arvin Tolentino, hindi nasasapat kung si Calvin Abueva lamang ang magiging replacement nila. So, tinitignan ngayon nitong Magnolia yung paghanap ng iba pang players na pwede nilang maidagdag sa isang package deal para dito kay Arvin Tolentino. Posible rin na hindi maging straight up na Northport Magnolia at baka may iba pang team na ma-involve dito. Depende na lang yan sa magiging usapan nila. Siyempre ngayon itong Magnolia nakafocus muna dito sa mga players na meron sa lineup nila. At so far mukhang okay naman ang nilalaro nitong si Calvin Abueva. Pero asahan natin na magkakaroon pa rin ng isa pang chance ang Magnolia na kunin ito si Arvin Tolentino. Kumbaga ang iniintay lamang dyan ay yung timing ng paglipat ni Arvin dito sa Hot Shots at yung pagpili ng mga players. Marami namang trade assets itong Magnolia at kinakailangan lamang nilang pumili ng pwedeng idagdag para dito sa PBA Trade Committee ay i-approve yung trade. Tandaan natin si Arvin Tolentino ay isa sa mga top players ngayon sa PBA. Isa sa leading contenders para sa Best Player of the Conference at isa na rin doon sa mga top contenders sa MVP. At yan ang dahilan kung bakit medyo mahirap siyang i-trade ngayon at mahirap itong i-justify ng Northport Batang Pier. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit hindi pa natutuloy yung pag-trade dito kay Arvin Tolentino. Shout out kay Joseph Pineda, kay Michael D, Jonald Malyari, Romeo Conchada, John Mark Cantos, John Remark Isuela, Alexis Teterala. Pinabati din natin si Luis Alon, Katsakino Dukusin, Joshua Giray Espejo, Rosales Family, Donald Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, JJ Sibum, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Oji Lengio at Gia Santillana at Tagle Family, Dionisio Mercado, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, RG Bueno at Dalina Family, Jonel Alagon, at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.